Gawa pa na mabanlas na mga balaya nila dito. Gawa na na. Away, lisod na kayo ng ingunanang agian sa imong balay, Brigada Cap, no? Katuwa sa lisod, banlas yun. Luluan. Grabe yun ang kabalayan. Gibanlas, umayo niya matay. Di na mabasta-basta ni nga tubiga, magahigala kung sa pag-initaw ni Bayin. O, nag-iingo na to kung siya man nga rason, ani. No? Ipahigmata, magitag maayo. Nga di na to na diya lagi taon na yamaan ng atong mga proyekto, Brigada Cap, no? Atong kalikupan, di na to na. Oh, niya kanibang di sa ginato na diya yama-yamaan ang ato ang kalikupan kay maunay makatabang protektar na to, no? Mao siguro gyud ni Brigada Cap nganong ngayon ani naman ni grabe naman gining baha ron di naman lang kay tagatuhod tagaliog, no? Lapaw bay naman ning mga baha. Every day on YTV, also streaming on Stack TV. Ser feito aqueles programas americanos de proteção à testemunha. Aqui a gente faz mambembe, jeitinho brasileiro. Eu tô ameaçado de morte. Eu não teria vindo aqui pedir sua ajuda se eu não achasse que era uma situação perigosa. Eu não sou uma pessoa violenta, mas esse cara, eu matava ele com um martelo. Mag-aalas 2:30 ng hapon, sumiklab ang sunog sa residential area sa Kaingin 2 gitna sa Barangay Pansol sa Quezon City. Umabot ito sa ikalawang alarma. Dahil daw sa mabilis na pagkalat ng apoy, hindi bababa sa 15 pamilya na wala ng tirahan matapos matupok ang 6 na bahay. Halos wala na rin daw silang naisalba. 3 ang nagtamo ng minor injuries, kabilang ang 26 anyos na si Mark na tumutulong lang daw sana sa pag-apula ng apoy. Kinuha ko yung ma'am, tumama po sa ulo. Nawarak po talaga, nasugat po. Ganun din naman po kasi ma'am, kung di rin naman po kami tutulong ma'am, mas lalong maapektuhan lahat ng barangay namin ma'am. Lalong kakalat pa po yung sunog ma'am. Ang 63 anyos na si Tatay Albert nahilo rin sa pagtulong sa pag-apula ng apoy. Nahilo at saka na nasusuka. Mababagal yung mga bombero eh. Kaya ako nag-atak ng mga host. Walang natira? Wala. Paano po ang gagawin niyo ngayong gabi? Hindi ko akala kung matulong ng gobyerno baka yung aming mga asahan. May dinala naman daw sa ospital para malapatan ng lunas. Hindi pa raw matukoy ang sanhi ng sunog pero ayon sa isa sa mga nasunugan, posibleng may kinalaman daw dito ang mga kabataang nanigarilyo sa lugar. May mga batang pumunta doon sa likuran. Binawal ko pa nga, sabi ko, andyan na naman kayo. May dala daw nakasinding sigarilyo. Sa tingin nyo, yun ang pinagmulan ng sunog? Hindi ko... Posible? Posible, kasi kung doon itinapon yung sigarilyo na sinasabing pinutol nila, na baka naman hindi na patay yung apoy. Light material yon, kahoy, medyo bulok-bulok pa nga yung kahoy. Tapos sa taas nun, may mga nakatambak na mga damit. Tuluyang naapula ang apoy pasado alas 4 ng hapon pero nagpatuloy pa ang overhauling operations para masiguro raw na hindi nasisiklab pang muli ang apoy. Pansamantala namang inilikas sa multipurpose center ng barangay ang mga nasunugan. Sa Pasay City, 2 bahay ang natupok. Umabot rin sa ikalawang alarma. Walang nasugatan sa sunog na naapula makaraan ng 1 oras. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras.